95% ang Bicol Region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya eh. Yeah. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay binaha at ngayon lang nangyari ito? Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahayin? Kaya nung sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Ating Vice President, sabi ko, hindi ganyan ang naging kalakaran natin. Respetuhin natin ang tradisyon. Huwag ninyo kung isasangkot yung accountability doon sa tradisyon. Magkaiba yan. Yes. Pwede naman natin kung i-harmonize ang dalawang yan. Budget briefing pa lang tayo, hindi tayo nag-iimbestiga. Ang budget briefing ay dapat ay nandyan yung pagrespeto at pagtitiwala sa tatlong magkakahiwalay, ngunit magkakapantay-pantay na sangay ng ating pamahalaan. Tama ko, at kasama sa mga nananawagan, umalis ka na riyan, pumunta ka na lang sa Senado. Dadaling ka namin doon. Sapagkat doon, kumbaga sa niluto ngayon, hindi namin malaman kung anong luto ang Senado ngayon eh. Araw. Correct. Kung kumusta ang weather natin dyan? Grabe yung nangyari po no, na sakuna sa ating mga kababayan. Kumusta tayo? Kumusta? Makulimlim pa rin at nagbabadya pa rin ang pagdating ng sana'y wag ng mas masamang panahon. Yeah, grabe po, ano, nakakalumo. But anyway, ngayon, gusto po namin malaman sa inyo dahil ang mga tao ay naglo-look up sa inyo. Sabi nga po nila, iilan na lang ang mga natitirang namumuno sa ating gobyerno na mapagkakatiwalaan at mayroon talagang pagmamahal sa bayan. Kayo po, nakita namin dyan sa congressional hearing, sa bababang kapulungan, na talagang ipinaglalaban nyo yung tama sa ating, para sa ating mga kababayan. Ano po yung naghimok sa inyo? O ano yung nag-inspire sa inyo para kayo ay ipagpatuloy ang inyong pag-aalab para sa bayan sa Senate naman po? Marami kasing nananawagan at nanawagan na Ms. Maharlika na tayo'y magpatuloy pa sa paglilingkod sapagkat alam naman nila na matatapos na yung termino ko by next year. So sabi nila, baka naman mas mahikayat ka naming makagawa ng mas mataas na uri ng paglilingkod kung ikaw ay makarating sa Senado. Na alam naman namin, sabi nila, na kailangan sigurong magkaroon naman ng quality ang ating Senado ngayon. Ganun ang pagkakasabi nila sa akin, Ms. Maharlika. So tinanggap ko yung hamon nila. Wow. So kung ano yung passion mo, I mean, in terms of helping more sa taong bayan, I mean, you as a congressman, di ba? Ano yung magiging tututukan mo pagdating po sa, we're looking forward sa Senado po. Ano yung magiging tututukan mong issue? Ang pinakauna sigurong matututukan dapat, Ms. Maharlika, ay yung napabayaang sa matagal na panahon. Ito yung pagtutok sa pagpapatupad ng maraming batas na nagawa ng Kongreso. Kailangan ay malaman mo na marami rin namang nagawang mabubuting batas ang Kongreso. Ngunit, ang pinaka-problema rito ay walang nakatutok tungkol doon sa mabuting pag-i-implement o pagpapatupad ng mga ito. Nasasayangan ako sapagkat napakahirap gumawa ng batas. Hindi lamang sa napakatagal ng panahong gugugulin mo, napakagastos niyan conforme sa taon o maring terminong gugulin mo para maisakatuparan ng isang batas. Pagkatapos na ito'y magawa bilang isang batas, hindi naman nakatutok ang Kongreso doon sa tinatawag na oversight function. Kasi hindi lang paggawa ng batas, Ms. Maharlika, ang pananagutan ng Kongreso, mapa Senado, mapa Kamara. Kung hindi yung kanyang tungkulin, natutukan din at gabayan at siyasatin yung tamang pagpapatupad ng mga batas na nagawa. Napakarami kasi, palagay mo,
yung ating EPIRA. Ito yung aking matagal nang ipinaglalaban. Yung EPIRA ay isang batas tungkol sa reforma sa kuryente. Ang declared policy nito, Ms. Maharlika, is to ensure the reliable and affordable supply of electricity. Yun ang pinakatuntunin. Yun ang Mhm. pinakalayunin ng batas. So pag sinabi mong reliable and quality supply, dapat walang brownout. Lalong-lalo na kapag sinabi mong affordable, dapat abot kaya. Ang batas na to, Ms. Maharlika, ay nagawa 23 taon na nakararaan. Ngunit hanggang ngayon, ang Pilipinas pa rin ang pinakamataas ang rate ng kuryente sa buong Asia. Sa mga tweed, habang hindi natutupad yung affordable rates of electricity, there will be continuing violation of this law. Hindi nakatutok sapagkat napakaraming oligarko ang gumaganap dito sa magmula sa generation hanggang sa transmission at distribution ng elektrisidad sa ating bansa. Ito'y pinamumugaran ng maraming oligarko kaya dapat magbantayan dito. Itong Energy Regulatory Commission na siya dapat nagre-regulate ng mga rates na karapat-dapat na ibigay para sa mga consumers. Kung minsan siya yung nare-regulate, Ms. Maharlika. Kaya Mhm. nagkakaroon natin ng regulatory capture. Mhm. Sa imbes na ikaw ang nagre-regulate, ikaw ang Yes, ganun Kong. din Medyo sa na go ahead. halimbawa sa sakahan, nawawala. Okay na, good. You're good na, Kong. Halimbawa sa sakahan, Miss Maharlika, napakarami din nating magagandang batas na naisulong diyan, ano? Hindi lang naman ako, hindi ko sinasabing kine-claim ko lahat ito, kung hindi Yeah. maraming mga batas ang nagawa in the past. Halimbawa, meron tayong batas na nagga-guarantee ng presyo ng palay. Bakit hanggang ngayon ay wala namang guarantee ang presyo ng palay? Meron tayong batas na sana yung mga mekanismo, yung mga makinarya at mga equipment pangsakahan ay dito na nagagawa. Pero hindi ganoon ang nangyayari. Nag-i-import pa rin tayo. Meron ding batas na yung pagtatamnan ng staple food, yung palay, ay kailangan merong dedicated na space yan. Ngayon, Mhm. naglipa na yung tinatawag na land reclassification, land conversion, napupunta na ko sa kung ano't anong paggamit. Sa ngayon ay na nakokompromiso pati yung ating production output para sa palay, kaya ang nangyayari, nag-iimporta na lang tayo. Meron ding Mhm. batas na sinasabi na yung total loanable fund ng isang bangko, mapa-public man yan o mapa-privado, yung 25% ng kanyang loan portfolio, dapat na ipapautang mo yan sa mga magsasaka at sa mga agrarian reform beneficiaries. Pero kung susuriin mo, 4% lang ang naipapahiram ng mga bangko na yan. Napakaraming mga batas na magaganda. Halimbawa, local government code, Madam Maharlika. Ang local government code o Republic Act 7160 ay naipasa 33 taon nang nakararaan. Ang hindi alam ng higit na nakararami sa ating mga mamamayan ngayon, for example, yung mga barangays, meron tayong mahigit na 42,000 barangays ngayon. Ngunit hindi nila alam na sa bilang na yan, 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa. Ibig sabihin, yung 98% ng mga barangay ay gumagapang. Samantalang ang layunin ng batas ay to make all local government units self-reliant. Kaya nga ang tawag nila dyan ay merong mga devolution, merong decentralization, merong autonomy, para sa ganun sila-sila ay Mhm. magkaroon ng katatagan para makatayo sa sariling paa. Ngunit hanggang ngayon, after 33 years, bakit 2% lang ang nakatatayo sa sariling paa? Kung hindi ka Barangay Forbes Park, kung hindi ka Barangay Magallanes, kung hindi Yeah. ka Barangay White Plains, kung hindi ka Barangay
Barrio Capitolio o Barangay Holy Spirit o Barangay Katiklan kaya. Mhm. Gumagapang lahat ng mga barangay natin. Napakarami Yeah. ko sasabihin sa'yo, kaya ito yung una kong gagawin. Mhm. Kailangan magkaroon ng malakas na oversight function ng Congress sapagkat gawa na tayo ng gawa ng magagandang batas, hindi naman pinakikinabangan sapagkat ang pagpapatupad ay hindi naman sinusunod at walang nagbabantay. Yeah. So kung with that past experiences sa Congress at yung mga nakikita mo na hindi nga pinapatupad yung batas na nandiyan na, 'pag nasa Congress ka na, paano ka maging effective as a senator? Kasi nakita mo na 'to sa Congress, eh. Ano yung gagawin mo po para as a senator, eh, mabago somehow itong mga nakikita mong mali? Halimbawa, kung ako'y palarin sa tulong mo na makarating Opo. ako sa Senado, ay hihilingin ko na ako siguro ang maging chairman ng Energy Committee ng Senado. Kasi Bakit po? kapagka akong naging energy chairman ng committee na yan, Okay. automatic sa batas kasi, Madam Maharlika, ako yung magiging chairman ng Joint Commission, Joint Congressional Energy Commission. Sa aking tingin ay Mhm. malaki ang kapangyarihan ng itong mga nabanggit na departamentong ito at mga committee at komisyon para sa ganon ay mapag-usapan ng seryoso kung paano magaganap yung pagpababa ng kuryente sa ating bansa. Kasi hanggang ngayon, ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi namin na ang system loss ay hindi dapat binabayaran ng ating mga mamamayan sapagkat wala silang kinalaman doon sa mga kawalan ng kuryente na ito'y inherent sa mga gumagawa ng kuryente at nagdi-distribute nito. Hanggang ngayon, nagbabayad pa rin ng universal charge ang ating mga consumers na ang isa sa binabayaran dito ay yung pagkakautang ng matandang National Power Corporation. Hanggang ngayon, yung modality ng pagtasa o pagtaya ng rates ng electricity na Mhm. ginagawa ng ERC ay nakabase doon sa tinatawag na performance-based rate na kung saan plano pa lang ng isang distribution utility o ng transmission utility, plano pa lang at hindi pa nagagawa lahat kung ano yung nakaplanong gagastahin nila ay babayaran na Mhm. kaagad ng consumers. Hindi kagaya nung nakaraang modality na yung tinatawag na return on rate base, ito ay nakabase doon sa kung magkano ang ginasta ng utility. Makatwiran yon sapagkat base sa kanyang ginasta, doon ka kukuha nung iyong maaring maging ganansya. Ngunit sa Mhm. ngayon ay hindi. Plano pa lang na ito yung kanilang gagawin at nakalagay diyan ang kanilang gagastahin ay magbabayad ka na base sa plano. Pangalawa, hindi nagagawa yung tinatawag na ARCOA. Ito yung ito yung ito yung pagtitingi ng mga o yung pagkalas doon sa tinatawag na tinatawag na captive market, for example, ng Meralco. Yung Mhm. ARCOA ay tinatawag retail competition and open access. Ibig sabihin kung isang community ay nakagagasta ng total na 500 kilowatts. Alam mo, yung subdivision namin, 500 Mhm. kilowatts. Pwede ka nang mag-apply doon sa tinatawag na ARCOA na kung saan pwede kang kumalas sa captive market ng Meralco at may tuturing ka ngayon na contestable market. Makakapili ka ngayon ng magsusupply sa'yo doon sa mababang, maaring mas mababa kesa doon sa dating ibinibigay o pinapasa ng Meralco. So marami akong naiisip na kaparaanan. Magtatagal lamang tayo kung iisa-isahin ko. Sa Yeah. mga kaya ko gustong pumunta ron, alam ko iba yung dynamic sa Senado, Miss Maharlika. Dito sa House of Representatives, tumanda na ako dito. Nagugol ko na ang mahigit na 17 years. Iba ang Okay. dynamic
o yung pakikisama rito sobra-sobra at masyadong mabagal ang mga magagawa mo rito at maaaring ma-frustrate ka pa kagaya ng nangyari sa akin itong mga huling araw. Mhm. Frustrations na nangyari sa akin. Kaya sabi ng mga kasama ko at kasama sa mga nananawagan, umalis ka na riyan, pumunta ka na lang sa Senado. Dadaling ka namin doon. Sapagkat doon, kumbaga sa niluto ngayon, hindi namin malaman kung anong luto ang Senado ngayon eh. Hindi namin Mhm. hindi namin mapicturan kung yan ay kare-kare, kung paksiw, kung adobo, kung sinigang, sapagkat Yeah. nga yung mga nandiyan ay hindi yung sahog ay hindi magkakatugma. Ngayon, kaya ka namin gustong dalhin diyan kahit hindi magkakatugma yung sahog na yun diyan. Baka Mhm. ito ay magsilbing magic sarap na lang at doon sa lasa na Yeah. yun na matitikman ng mamamayan, doon sa lasa pa lang, baka pagmulan na yan ng pag-asa. Yun ang kanila Mhm. sinabi eh, Miss Maharlika. Actually, maganda yung, pagpapaliwanag mo 'no, Kong, dahil, mababawasan yung burden ng ating mga mamamayang Pilipino dahil sa mga, hindi makatarungang mga charges nga diyan, katulad na ng system law sa Meralco. Um, kung ano yung sa tingin mo talaga na nagiging problema diyan sa Congress? Kasi recently 'di po ba tinanggalan ka ng 5 committee, tama po ba? Tinanggal ka ng, as chairman at member of the committee of the, Yung aking mga ah committees, Miss yeah, Maharlika, pati nga aking pagiging vice chair dun sa mga committees na yon, lalong-lalo na yung pagiging miyembro ko sa Commission on Appointments, ay yes. talagang hinubaran ako. Gano'n ang kanilang pananaw kung ang isang katulad ko ay nagpapaalala lang sa kanila kung ano yung mga aksyon na nakabase sa tuntunin. Kung ano yung mga dapat nating gawin na huwag tayong tataliwas sa mga tuntunin na pinangalagaan natin. Ang totoo, yung mga yan ay naging tradisyon na sa atin. Ayaw nila ng gano'n at pagkatapos siguro dahil nga sa kanilang kagustuhan na ako'y sumama sa Quadcom at ako naman ayaw na sumama Mm, diyan sapagkat wala akong nakikitang kabutihan at yeah. walang koreksyon. Ang sabi ko sa kanila, kahit na gawin pa nating Quadcom yan, hindi pa rin tayo makaiiwas sa pananagutan ng lahat ng gagawin niyan ay in aid of legislation. Mhm. Nawala si Ang medyo yeah, nagbe-break up ang, line natin, but anyway mga palangga, hindi natin naririnig si Congressman Marcoleta. of Ayan, Kong, legislation sapagkat wala naman kayong proposed. ko Kong, medyo nawala ka like Ayan. mga 30 seconds. You're back now, okay. Going back po dun Oo, sa ang binabanggit ko, dahil sa umpisa ay doon pa lang sa SMNI issue ay ayaw ko nang pumunta roon sapagkat sabi ko ay wala ka kung katwiran yung tatanggalin niyo yung prangkisa ng SMNI. Nagtanong lang yung mga tao kung anong issue tungkol doon sa travel allowance ng ating speaker. aha, Yun naman ay isang legitimate issue. question, At mhm. ito ay kasasangkutan ng public interest. Eh, ba't hindi natin sagutin? Eh, ba't kinakailangan natin silang usigin at dalhin dito, imbestigahan at pagkatapos ipakulong sila? So ayaw ko sumama doon sapagkat hindi makatwiran. Pangalawa, itong Quadcom, hindi ako naniniwala doon sa composition ng Quadcom sapagkat iisa lamang ang direksyon nila. Ito ay magpo-prosecute ng isang tao na alam na natin kung sino. Kahit hindi na natin banggitin ang pangalan, very obvious na ang direksyon ng kanilang mga tanong at kanilang mga aksyon sa araw-araw ng kanilang pagdinig, isang tao lamang ang kanilang pakay dito. Yun, Kaya sabi ko, hindi ako sasama. Ngayon, hanggang sa dumating ang panahon ng budget briefing, mhm, ay pinaalala ko sa kanila dahil nag-aaway-away sila at pinagtatanong nila yung ating Vice President na sabi ko, hindi ganyan ang naging kalakaran natin.
respetuhin natin ang tradisyon. Huwag ninyo akong isasangkot ako yung accountability doon sa tradisyon. Magkaiba yan. Pwede Yes. naman natin akong i-harmonize ang dalawang yan. Budget briefing pa lang tayo, hindi tayo nag-iimbestiga. Ang budget briefing ay dapat ay nandyan yung pagrespeto at pagtitiwala sa tatlong magkakahiwalay, ngunit magkakapantay-pantay na sangay ng ating pamahalaan. Ngayon, ayaw nilang makinig sa akin. Ang akala nila ay may kinakampihan ako. Wala akong kinakampihan ako. Ang kinakampihan ko yung katotohanan sapagkat Yes. ang office of the Vice President ay iginagalang. Meron akong katwiran sabihin sa inyo to ako'y nagtagal na rito, kayo mga bagito lang kayo. Nakita ko na kung paano natin dinispose ang budget ni Noli Di Castro, ni Yeah. Jojo Binay, maski si Madam Leni Robredo, at ngayon nga yung ating Vice President Sara Duterte. Uy, bakit ka tayo mag-iiba ngayon? Bakit tayo mag-aaway-aaway ngayon? Yung dalawa akong panahon na nilatag natin ang kanyang budget 2022 dahil hindi pa kayo magkakaaway noon. 2023. Ganon din naman ang nangyari. Wala tayong pag-aaway. Bakit itong 2024 naging critical sa atin? Dahil nga baka ako nag-aaway-aaway na kayo. Hindi ka ako ganon. Dapat maging consistent tayo sa ating mga tuntunin. Lalong-lalo na yung mga tuntunin na siya nating pinag-alagaan sa mahabang panahon. Ang institution natin ay tayo ang nagiging ay tayo ang kanyang muka. Kung kapag tayo ay ganito, hindi na tayo karapat-dapat na manatili pa sa isang institution na dapat sana ay tayo ang nagmamahal at gumagalang. Ayun, ang ginawa nila, tinanggal lahat ako sa mga committees at saka yung aking membership sa Commission on Appointments. Yun, actually nakita namin yun Kong Marcoleta 'no. Nakakalungkot kasi yung mga tinatawag na nating lingkod bayan ay sila pa yung mga bumabali at hindi sumusunod sa ating konstitusyon, sa ating batas. So, kayo po bilang congressman nakita ninyo yung, injustice, talagang unfair treatment sa Vice President at sa iyo. Paano nila ngayon yung ang mga mamamayan na tumitingala dito sa mga politiko na 'to na dapat sila po ang gagawa ng tama, ipapatupad ang mga batas, irerespeto para sa taong bayan. So, ang nararamdaman po kasi namin, like ako, nakikita ko, active ako everyday, mino-monitor ko nangyayari sa Pilipinas, parang hopeless case na ang ating ang ating bayan. Magiging hopeless nga kapag hindi tayo nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga pinili ko na kumandidato na senador na independent para sa pamagitan man lang nito ay maipakita natin sa kanila na kahit kailan ay ang sinasaydan lang natin kung ano yung tama, kung ano yung totoo at kung ano yung matuwid. Ayaw Mhm. natin mag-side ng kung kani-kanino sapagkat ang gagawin nating pagsaside kung kani-kanino ay magpapasama lang sa kalagayan natin. Ngunit ang nakikita ng mga taong bayan ngayon, akala naman ng aming leadership sa House of Representatives sa pamimigay ng kung ano-anong mga ayuda sapagkat ito na lang ang nalalaman nilang Yeah. gawin dahil maraming nahihirapan at maraming mahihirap ngayon. Ang buong akala nila ay sa pamimigay ng ayuda ay natutuwa na yung mga tao. Hindi ganoon ang nararamdaman, Yeah. Ms. Maharlika, no? Unang-una, yung pamimigay ng ayuda na iba't ibang klase. Merong AIX, merong AKAP, merong MAIP, merong TUPAD. Maganda naman ang epekto nito. Kaya lang, kapag hindi natin masusustain ito on a long-term basis, sapagkat ang kailangan ng tao ay yung trabaho. Kaya kailangan payabungin natin ang ating ekonomiya. Kaya nga pinipilit ko nga ibaba ang kuryente itong pagsisimula ng maraming Yeah. negosyo ang tatayo sa ating bansa sapagkat pag mababa ang kuryente, may inganyo ang mga mamumuhunan magtayo ng negosyo ng mga pabrika na kung saan magte-generate ng maraming trabaho, makaka-produce ng maraming pagkain, bababa ang pagkain. Ito ang kailangan ng mamamayan, hindi yung ayuda. Hindi yung bigay dito, hindi yung bigay doon. Akala naman nila, ay gusto yata nilang sabihin sa tao na yung pinamimigay nila ay galing sa bulsa nila. Hindi po, pera din natin ito eh. Pera din ng gobyerno ito eh. Hindi po Mhm. ito yung unang tuntunin o yung gawain ng Congress. Hindi po kami inihalal ng mamamayan bilang congressmen or congresswomen
para kami pumunta sa lugar nila at mamigay po ng ayuda. Hindi po yun ang tungkulin namin. Maaari pong sa ibang pagkakataon na ipadadaloy sa amin. Ngunit hindi po yun ang pangunahing gawain namin. Kaya maaring namamali po yung ibang kababayan natin na akala nila dahil sa nabibigyan sila ng ayuda, napakaganda na po ng ginagawa namin. Sa totoo lang, Ms. Maharlika, Yeah. sa maraming pagkakataon na lumibot ang mga kasamahan ko sa mga ayu-ayudang ganito, siguro nakakamahigit na 15 lugar na, isa lang ang aking napuntahan. Dahil nga meron akong isang dahilan na personal kaya lang ako pumunta ron. Ngunit hindi maatim ng aking kalooban na para bang ang ginagawa namin ay napapasaya namin ang mga tao dahil nakakapagbigay kami ng ayuda. Ngunit ang epekto nito ay malalim. Kapag ka ikaw ay bigay ng mga ayuda o subsidy Mhm. nang wala namang equivalent na production, alam mo, sa Yes. bandang huli tayo lulugso rito eh. Kaya sa ngayon, at ito'y pinananagutan din naman ng ating DOF, ang ating paggasta ngayon sa isang araw, Ms. Maharlika, kailangan malaman ng ating mga kababayan ito. Ang halagang ginagasta ng ating bansa sa ngayon ay 15.8 billion pesos. A Ngunit day? yung ating income, yung ating nalilikom na pangkabuhayan ay umaabot lamang na 11.7 billion pesos. Sa Makatwid, meron tayong deficit na 4.1 Yeah. billion pesos. Araw-araw ito. Ibig sabihin, tayo ay nangungutang ng 4.1 billion pesos per day para lang masustain Mhm. natin ang ekonomiya. Ibig sabihin yan, ewan ko, mga 270 million per hour. My Ganito ang God. mangyayari sa atin, ang long-term effect nito hindi makakabuti sa ating ekonomiya. Maaring sa unang tingin, ang mga tao sapagkat naaabutan sila ng konting Makatanggap. tulong na baka mapasaya mo sila. Ngunit sa ilang araw lang siguro yon. Ano naman ang kinabukasan nila? Ito yung magiging problema, Ms. Maharlika. Yeah. Siguro mag-a-agree ang mga nanonood sa'tin, ang mga taong bayan, talagang ginagamit itong ayuda na ito para talagang, i-politicize or in preparation sa darating na eleksyon. Kung ikaw na rin mismo nagsabi, na mayroong failure sa Congress. Talagang nakikita na pinipersonal ka, pinopolitika ka. Yung issue sa 125 million na confi ni Inday na naipaliwanag na. Kumbaga sabi ko nga, yung 125 million is barya lang yan compare doon sa 1.4 billion a day na inilaan supposedly po doon sa flood control na wala naman palang flood control. Kung bakit hindi hini-hear diyan, hindi pinag-uusapan diyan sa Congress, yung Yun tungkol nga, dito sa 1.4 billion na 'to, na flood control? yun nga yung aking sinasabi rin sa kanila. Mula pa nung unang pagbaha, mga 3 buwan na nakararaan, ay nabanggit na yung mahigit na 5,000 flood control projects na yan. Ngunit Mm. biglang lumubog ang Metro Manila. Itong Yes. huli, 1 linggo lang ang nakararaan, lumubog ang buong 95% ng Bicol region was submerged sa Yeah. tubig. Ngayon, sa kwenta ko, yung 3 taon na ginugol nila sa flood control ay umabot ng 24 billion pesos. Bakit ka Okay. kung talagang ito'y nailatag, 24 billion pesos, bakit 95% ng buong Bicol region ay binaha? At ito ay parang ngayon lang nangyari. Base na rin sa mga taga roon na aking nakakausap. Ngayon lang daw nangyari ang ganito Yeah. kalawak na pagbaha at napinsala 95% ang Bicol region. Ngayon, ito isang bagay na hindi kinakailangan na ng ebidensya eh. Yeah. Kung talagang nailatag yung 24 billion worth of flood control projects, bakit 95% ng buong Bicol ay binaha at ngayon lang nangyari ito? Kung kailan kayo naglatag ba ng ganong kalaking halaga, doon ka pa babahain? Kaya nung sabi ko, ito yata ang mas mabuting atupagin ng Quadcom. Yes. Kasi ang Quadcom, kahit wala ng resolution siguro, wag na kayong maghintay ng petition o kaya ng complaint o ng sumbong o ng anumang pasabi sa inyo.
pwede niyong i-adapt ito sa inyong kapangyarihan na tumawag motu proprio. Ibig sabihin, kahit walang pasabi, kahit walang complaint, kahit walang resolution, sa sarili niyo na akuin na ninyo sapagkat malala na ang problema eh. Ayaw Yeah. nila. Ewan ko kung merong magtatangka, isa man sa kanila, baka yung karamihan sa kanila magkaroon ng problema kapag sinyasat ang bahagi na yan. Yeah, kitang-kita po 'yan ng, taong bayan ang, problema talaga diyan sa ating bayan ano. Kung matanong ko lang, what is your view sa approach ng, Marcos Jr. dito sa, calamity preparedness? Kasi nakita ng taong bayan na, hindi naghanda kaya mas dumami yung casualties and also yung mga, na biktima talaga, naanod yung mga bahay dahil walang preparedness like 3 days, 4 days before the bagyo at walang base ito sa social media, walang mga naka-standby na mga rubber boats para i-rescue yung ating mga kababayan. Then narinig natin ang presidente during the briefing, during the day or after the calamity pa lang nagbi-briefing, ta's hindi niya alam yung gagawin niya. For sure nakita niyo po 'yun. Ano yung pakiramdam mo bilang isang lingkod bayan na meron tayong well, it's not leadership, meron tayong gobyerno na gano'n yung klaseng approach sa problema ng ating bayan? Unang-una nalulungkot ako, Miss Maharlika, sapagkat ang buong akala ko ay naka-standby lahat yung mga programa na kung tawagin Yeah, nila ay disaster prevention, yeah. merong mitigation, merong adaptation, lahat ng ito eh. Ngunit Mhm. ang lumilitaw ngayon ay ipinangangalandakan na lang ay kinakailangan maging resilient tayo. Alam mo yung terminong Yeah, resilient, maganda din yun eh. Pero hindi sa lahat ng ng oras. pagkakataon puro resiliency na lang ang pag-uusapan natin. Palagay ko ang pangulo dapat ay maging decisive na doon sa pagtawag ng mga aksyon sa mga taong may kinalaman sa lahat ng ito. Ang nakikita ko ay masyadong mabait ang ating pangulo, Ms. Maharlika. Yung kabaitan na yun ay hindi nakatutulong sa kanya sapagkat ang mga tao ay naghahangad, naghihintay ng kagyat na lunas sa mga problemang kanilang kinasasangkutan katulad ng pagbaha. Kung nandun yung mga tinatawag na mitigation, kung hindi man prevention o kaya adaptation, bakit parang nabulaga na naman? Alam ko meron pa nga noon na nabalitaan ko na nakabili tayo ng isang hindi ko alam ang pangalan nito eh, parang instrument ng DICT na kung saan ay nakikita nila may mga drones na Like satellite malaking at na ginamit dito, parang 1 billion, parang satellite ito na aha. nakikita nila yung lawak ng pinsala na magaganap. Kaya po pwede silang pwede silang magpundar kaagad, Mhm. mag-preposition ng mga bagay-bagay na kakailanganin o kaya maihanda yung mga communities na maaaring tamaan ng mga pinsalang ito. Parang hindi ko nakita lahat itong mga ito eh. Pati yung pagbibigay ng provision ngayon, kanya-kanya na kami. Katulad sa panig ko, sa aking maliit na Mm. magagawa, Yeah, nakapagpadala na rin kami ng kahit ano. So, walang walang straight o gobyerno. kaya yung comprehensive na pagtulong ang aking nakikita. Dito ako nalulungkot at parang nawawalan ako ng pag-asa. Well, sorry Congressman Marcoleta, magdi-disagree ako sa'yo na, mabait ang pangulo. I don't think po na mabait siya. I believe kargado po siya dahil ang video ay pina-authenticate ko dito sa Amerika kung saan ay gumagamit siya ng white powdery substance. Actually, leading to that sentiment, mag-a-agree po ba kayo, Kong Marcoleta, na dapat lahat ng mga politiko na sasabak o kakandidato ay magpa-hair follicle test? Puwede naman 'yun. Ang nagiging problema lang kasi, yung ating saligang batas talaga walang requirement na gano'n, eh, kaya hindi natin maipilit 'yun, eh. Hindi sila Ngunit puwedeng pilitin. sa voluntary basis na lang sana ay, lahat ng maaari pang gawin
para lang matukoy natin na ay lahat ng kakandidato ay walang kinalaman o hindi nakagamit Mhm. ng kahit anong, droga o mga bagay-bagay may kaugnayan riyan, payag ako do'n. Ang Mhm. problema lang hindi Okey. natin mapanagutan talaga.